Ako si Maria at ito ang aking kwento. Hindi alam ni Gabriel kung anong dapat na maging reaksyon ng kinagabihan. Ay dumating si Liam na inaalalayan ni Tatay Lauro sa paglalakad. Pulang-pula ang mukha ni Liam sa kalasingan. Nagkatotoo ang naisip niyang hindi makakaalis ang lalaki ng korazon ng hapong iyon. Kaninang lunch ay tahimik siyang nakisalo sa tanghalian habang ang mag-ama ay nagkakwentuhan. Halata ang maganang pagkain ng bata habang sinusubuan ni Liam. Hindi pa rin matapos-tapos ang kulitan ng dalawa. Natanaw niyang sumama si Liam sa pag-alis ni Tatay Lauro nang pagbaba na ang araw. Napansin niyang bumagay ang damit na suot ni Liam, shorts at t-shirt ni Lucas. Hindi dumating sa oras ng dinner sina Tatay Lauro at Liam. Ayon kay Nanay Puring, ay sumabay na raw sigurong dalawang lalaki sa hapunan ng mga trabahador. Sama-samang hapunan niya na sinundan ng inuman pagkatapos. Sa tingin ni Gabriel ay pinagkaisahan ng mga trabahador na lasingin si Liam. Gawain niya ng mga ito sa mga bagong salta sa farm na may permiso ni Tatay Lauro. May mga bagay raw kasi na naitatago isang tao na nasa normal na kaisipan na nailalabas nang wala sa plano kapag nalalasing. Nasapo na lang ni Gabriel ang kanyang noo. Pagbungad ni Nanay Puring sa sala ay napangiti na lang. Sa tingin niya ay nahulaan na ng matanda ang nangyari. Unang tingin pa lang alam na niyang hindi lasing si Tatay Lauro. Mahina palang batang ito sa inuman, Bri. Natatawang sabi ni Tatay Lauro. Sorry ho, Tay. Ani Liam, hindi na maayos ang pagsasalita. Sorry talaga, sorry. Paulit-ulit na bulong nito na paawang ang mga labi ni Gabriel. May ginawa ba si Liam sa mga kainuman kaya humihingi na sorry? May nangyari ho ba, Tay? Usisa niya. Salamat na lang at tulong na si Avi sa kanilang silid. Hindi na makikita ng bata sa ganong anyo ang magaling na ama. Si Nanay Puring ay nag-utos sa isa sa mga kasambahay na magtimpla ng kape. Wala, Iha, napapangiting sagot ni Tatay Lauro. Masama palang malasing itong si Liam. Walang patid ang pagsasorry. Inako na yatang lahat ng kasalanan sa mundo. Ngingiting-ngiting dugtong ng matanda. Lumapit si Nanay Puring sa asawa at pinalo to sa braso. Ihatid mo ang pobre sa silid niya, utos ni Nanay Puring. Kahit kailan talaga, kayo ng mga tao mo, pulos kalokohan ng pinagkakaabalahan. Sermon ni Nanay Puring sa asawa. Heto na nga ani Tatay Lauro na natatawa habang sinisermonan ng asawa. Sa anyo ay mukha talagang may kalokohang ginawa kaya walang reklamo sa sermon. Binalingan nito si Liam. Tayo na sa silid mo, iho. Galit pa rin ho ba si Gabriel? Tanong ni Liam kay Tatay Lauro. Hindi ko ho nakita ng malinaw ang mukha, Tay. May kambal na Twin, Tay twin. Parehong maganda. Sinundan ng pagtawa. Sorry. Tugtong pa nito, malakas na nagtawanan ng dalawang lalaki. Magsasorry ako, Tay Lauro. Si Liam ulit. Baka hindi na niya ako hayaang lumapit kay Avi. Iisipin ni Gabriel, hindi ako karapat-dapat maging ama ng bata. Hindi nga, Tay. Sorry. Hindi kasi ako perpekto. Pero kailangan ba maging perpekto para maging ama? Anong magagawa ko? Ito ang totoong ako Hindi ako buo. Basag ako, Tay Lauro. Matagal nang basag ang pagkatao ko. Masama bang maghangad ng pagtanggap ang isang tulad ko? Sorry na, marami akong kakulangan. Sorry na, hindi ako perpekto. Pag-usapan natin yan bukas, iho. Napatingin si Gabriel kay Nanay Puring nang tumingin din sa kanya. Ako nang bahala kay Liam, iha. Siguradong pakananan naman ito ni Lauro at ng mga lokong trabahante. Nakasabwat niya. Napailing-iling ang matandang babae. Umakyat ka na sa silid mo. Tahimik na tumango na lang si Gabriel. Matagal nang nakaalis si Nanay Puring ay hindi pa rin siya tumitinag sa kinatatayuan. Naririnig pa rin niya sa isip ang mga sinabi ni Liam. Wala siyang alam sa buhay ng lalaki. Wala siyang idea sa mga pinagdaanan nito at sa naging relasyon kay Ariana kaya pala isipan sa kanya ang mga sinabi ni Liam. Sa 25 years niyang existence sa mundo, nang sandaling iyon ay nakaramdam na masiding pagnanais na kilalanin ng isang lalaki. Gustong malaman ni Gabriel ang maraming bagay tungkol kay Liam. Gusto niyang kilalanin ng lalaki ng mas malalim.
Umakyat na siya sa silid nila ni Avi. Naging mababaw lang ang kanyang tulog. Pasado 4:00 ng madaling araw ay gising na ulit ang kanyang diwa. Hindi niya maintindihan kung bakit pabalik-balik si Liam sa kanyang isip. Nagpasya siyang bumaba na lang. Hindi na rin naman siya makakatulog. Gusto niyang kumain. Nagugutom siya. Nagulat si Gabriel nang masalubong si Liam sa bukana ng kusina. Nakasando at shorts na lang ang lalaki. Magulo ang buhok at halatang bagong gising. Gabriel, nasaan yun ni Liam na nagulat din na naroon siya? Mabilis na pinadaanan ni Gabriel ang tingin ng kabuuan ng lalaki. Walang kahit anong dalang maliban sa baso ng tubig na kalahati na lang ang laman. Lasing ka pa ba? Yun ang nanulas na tanong sa kanyang bibig. Hindi na, sorry. Kagabi ka pa nagsasorry, kaswal na sabi ni Gabriel. Isang sorry lang na taos puso. Okay na, Liam. Tubig lang talagang sadya mo sa kusina. Hindi umimik si Liam. Saan niyo yung mukha may gustong sabihin na hindi masabi? Mali ako ng oras ng pagbaba. Wala na palang gising. Sa halip ay sabi nito. Nagugutom ka ba? Katahimikan ulit ang tugon ni Liam. Maya-maya yung mga isang kamay at humagot sa batok. Hindi alam ni Gabriel kung bakit naalaw siya sa tila nahihiyang anyo ni Liam. Hindi niya napigilan ang pangiti. Hindi heavy ang dinner mo kagabi. Dugtong niya. Mag-iinit ako ng leftovers. Nagugutom rin ako eh. Maupo ka na muna doon. Tinuro niyang isa sa mga silya. Sabay na tayong kumain. Nagliwanag ang mukha ni Liam. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti ang lalaki na siya't hindi si Avi ang kausap. Tama nga ang unang impression niya kay Liam. Mailap ang ngiti nito pero kapag si Avi ang kasama ay napapadalas ang pangiti. Kapansin-pansin din ang nakikita niyang warmth sa kilos nito. Hindi niya inaasahan ang epekto ng ngiti ni Liam sa pintig ng kanyang puso. Kaagad niya itinaboy ang kakaibang nararamdaman. Hindi na siya teenager na nagpapadala sa mga ganong pakaramdam. Mas kontrolado na niyang emosyon. Tutulungan na kita, sabi ni Liam sa halip na sundin ang sinabi niya. Anong gagawin ko? Kaya ko na to, maupo ka na lang, ano ba? Napangiti siya ng mistulang nagpatintero sila sa tapat ng refrigerator. Pagangat niya ng tingin ay nakangiti rin si Liam habang nakayuko sa kanya. Hawak ang kanyang mga braso para pigilan ang pagkilos niya. Sa kaliwa ako, sa kanan ka, sabi ng lalaki. Para hindi tayo magsabay. Tama, sang-ayon ni Gabriel na napapangiti pa rin. Ako ang kukuha ng leftover food. Ikaw, kung gusto mong tumulong, maglagay ka na lang ng plato sa mesa. Huwag kang humarang sa daan ko. Nagtamang kanilang mga mata. Sabay lang ang naging pangiti nila sa isa't isa. Okay, naghiwalay na sila. May gusto ka bang kainin? Tanong niya, abala na si Liam sa paglalapag ng plato at baso sa mesa. Okay yan lahat, para may pagpilian tayo. Ilang araw na bang gutom mo? Pabirong balik ni Gabriel. Isang araw pa lang naman. Magaan na tugon ng lalaki. Good thing tulog na si Avi kagabi. Baka ikahiya niya akong ama kung nakita niya akong wasted. Tinamaan ako ng tuba ni Tatay Lauro. Naramdaman ni Gabriel na nasa tabi na niya si Liam. Tinulungan siyang maglagay ng mga pagkaing iinitin nila. Hinayaan niyang tumulong ang lalaki. Nagdaan ng katahimikan sa pagitan nila habang naghihintay. Gabriel, basag ni Liam sa katahimikan. Galit ka pa rin? Ilang segundong tinignan lang niya ang lalaki. Natuksong titigan ng emosyon sa mga mata nito. Hindi pala blankong tingin ni Liam. May kung anong nasa mga mata nito na hindi niya mabigyan ng pangalan. Hindi ako galit, Liam. Bumiti na siya. Binibilang ko lang lahat ng offense mo. Pasasabihan naman kita kapag evicted ka na sa bahay. Huwag kang mag-alala, nagbibiro lang si Gabriel. Hindi pa sumagi sa kanyang isip ni itaboy si Liam kahit siguro dagdagan pa nito ang mga offense. Malapit na ba akong ma-evict? Oo naman. Huling kain mo na nga ito kaya damihan mo na. Bumaling siya kay Liam kaya nakita niya kung paano nagkahugis ulit ang ngiti sa mga labi nito. Hindi na siya umimik. Tahimik na ulit silang pareho. Maya-maya pa'y tumunog na ang microwave. Magkatulong na inayos nila ang pagkain sa mesa. May lakad ka early today, hindi ba? Basag ni Gabriel sa katahimikan habang kumakain na sila ni Liam. Lihim niyang inobserbahan ng lalaki. Magana itong kumain, halatang gutom nga. Dapat kahapon ka pa nga umalis. Sa Monday ko na lang asikasuhin. Sasamahan mo si Avi buong weekend kung hindi pa ako evicted ngayong araw. Hindi pa naman pero malapit na. Dagdagan mo pang pagiging konsentidor mo at ilulublob niyo ulit ni Avi mo sariling sa putikan. Tapos ka na, Denava. Seriously, Gabriel? Nagiba ang titig ni Liam sa kanya. Hindi mo ba gustong paraan ko para mapasaya si Avi?
Naudlot ng pagsubo ni Gabriel, binaba ang kutsara at sinalubong ang mga mata ng lalaki. Magkaiba lang siguro tayo ng paraan, mababang sabi niya. Protective ako kay Avi, limitadong mga lugar na pwede niyang puntahan. Pero gusto niya mag-explore sa paligid. Ngayon kasama ka niya. Dati kontento na siyang nasa loob lang kami ng bahay. At hindi mo gustong paraan ko dahil magkaiba tayo? Ilang segundong hindi umimik si Gabriel. Hindi ko lang siguro na paghandaan na may mga ibang bagay na gugustuhin si Avi, na higit sa nakasanayan namin. Iba pa rin talaga kapag may amang bata. May ibang nagpapasaya sa kanya. At may mga bagay talaga na kahit na anong gawin ko, hindi ko maibibigay sa kanya dahil ikaw lang ang makakapagbigay noon bilang ama. Inabot niyang baso ng tubig at uminom. Ilang segundo lang ay tapos na rin kumain si Liam. Pwede na ba nating ituloy ito over coffee, Gabriel? Napatingin siya sa lalaki. Magkakape talaga siya sa garden. Sa mga pagkakataong hindi makatulog ng ganong oras, ay sa garden siya naghihintay ng umaga. Pinapanood ang pagliliwanag ng paligid. Pasado 5:00 na siya papasok sa bahay para maghanda ng early breakfast. Sa kusina na siya inabutan ni Nanay Puring at ng mga kasambahay. Yun ang balak niyang gawin ng umagang iyon. Ginagawa rin niya yun lagi sa bahay nila sa Victoria. Magko-coffee talaga ako sa labas. Sasamahan na kita, okay lang? Wala namang makitang problema si Gabriel sa hiling ni Liam kaya pumayag siya. Nag-volunteer ang lalaki maghanda ng kape dahil siya na raw ang nagluto. Nauna na siyang lumabas. Ilang minuto lang ay sumunod na rin si Liam dala ang 2 tasa ng kape. Tinuli nilang pag-uusap. Napansin ni Gabriel na listener talaga si Liam. Siyang mas nagsasalita at nakikinig lang ang binata. Ang resulta, nasabi niya lahat ang mga gustong sabihin. Ni pinagpapasalamat niya ginawa niya dahil narinig ang assurance mula sa lalaki na hindi nito balak ilayo si Avi kapag nakuha ng loob ng bata. Siguro naman, hindi threat sa relasyon yung mag-ina ang tingin mo sa akin kaya hindi mo ako gusto. Sabi ni Liam na manahimik na si Gabriel pagkatapos ng mahabang peace. Nagsiselos lang siguro ako, pag-amin niya. Ikaw ang tunay na ama eh. Pagmamahal lang ang meron ako para kay Avi. Ikaw pa rin ang tunay na kadugo. Ang tunay na may karapatan sa kanya. Hindi ko gagamitin ang karapatang sinasabi mo para saktan ka, Gabriel. Trust me. Nagtama ang kanilang mga mata. Nabasa niyang sincerity ni Liam. Na-realize na mas paniniwalaan niyang lalaki kapag tumingin siya sa mga mata nito. Panatag ng kanyang pangiti. Pagtitiwalaan na niya si Liam. Nararamdaman niyang tapat ang lalaki sa binitawang salita. Itinaas nito sa ere ang tasa ng kape. For Avi. Idinikit ni Gabriel sa tasa ni Liam ang kanyang tasa habang magkahinang pa rin ang kanilang mga mata. For Avi. Cheers! Nakatitig pa rin ang lalaki sa kanyang mga mata nang ngumiti. Napansin niyang umabot sa mga mata nitong ngiting iyon. Would you mind if I join you again next time? Bahagyang tinaas ni Liam ang tasang hawak. Mag-coffee ng ganitong oras? Hindi umimik si Gabriel. Tinugol lang niya ang ngiti ng lalaki. Nasa garden si Gabriel. Mag-isa siyang nagkakape. Nakasanayan na niyang gawin iyon tuwing hindi niya dinadalaw ng antok. Sanay ng kanyang mga kasama sa bahay kaya hindi na naghintay ng pagpasok niya. Tulog ng mga to habang siya'y abala sa pangmamasid sa kadiliman. Natatandaan niya na noong nabubuhay pa si Lola Santina ay sinasamahan siya nito. Walang katapusan ng kanilang kwentuhan hanggang antukin. Naging napakahirap sa kanya ang mga sumunod na gabi pagkatapos silang iwan ng abuela. Palagi niya natatagpuan ang sarili na umiiyak mag-isa. Ang kape na kadalasan ay lumalamig na hindi nagagalaw ang saksi sa kalungkutang nararamdaman niya. Hindi na rin niya gustong istorbohin pa si Kia ng ganong oras. Idagdag pang iniisip ng kapatid na sa kanilang dalawa ay siyang mas malakas at matatag. Hindi niya nais dagdagan pa ang kalungkutan nila. Alam ni Gabriel na lumipas man ang mga buwan ay hindi na mawawala ang tila puwang sa kanyang puso. Ang animo buta sa dibdib na pinagmumulan lagi ng nararamdamang lungkot sa bawat pagkakataong uupo siya sa harap ng mesang iyon. Napatunayan ni Gabriel na napakahirap sumulong mula sa sitwasyong nakasanayan na ng isang tao. Namimiss niyang lahat ng activities nila ni Avi kasama si Lola Santina. At namimiss niya ang kinagis ng abuela. Tamang sinasabi ng marami na ang pinakamahirap na parte sa isang malungkot at masakit na sitwasyon ay ang mag-move on. Sa kasalukuyan ay nararanasan niyang hirap na yon. Buhay na buhay ang bigat sa kanyang dibdib. Ang lungkot at ang pakiramdam ng isang naiwan. Nakasanayan ni Gabriel na palaging nakaalalay sa kanya noon si Lola Santina, kaya nahirapan siyang harapin at tanggapin na wala na ito.
Lalo na noong mga unang linggo na silang dalawa na lamang ni Avi ang magkasama. Mas sumidhi pa ang lungkot nang umalis na rin ang farmhouse si Kia para bumalik sa Maynila. Salamat sa mga tao sa paligid niya na hindi nagsasawang magparamdam ng pagmamahal. Unti-unti siyang nakakaahon sa lungkot. Hindi pa ganap pero nagagawa na niyang sumulong kahit paano, maliban kay Nanay Puring. Walang sino man sa mga kasambahay ang nangahas na lapitan si Gabriel tuwing nasa garden siya. Alam ng mga kasambahay na kapag pinili niyang mag-isa doon, ay isa lamang ang kahulugan na hindi niya gustong kasama, na gusto niyang mag-isa. Gabriel, napatuwid siya ng upo bago marahang lumingon sa nagsalita, si Liam, tanga ng isang tasa ng kape. Mind if I join you? Hindi siya umimik, hindi niya sigurado kung gusto mapag-isa o kailangan ng isang taong makakausap at makikinig sa kanya. Hindi na lang siya kumibo nang maupo na si Liam sa kaharap na silya. Hindi rin umimik ang lalaki. Pakiramdam ni Gabriel hindi rin ito umaasang kakausapin niya para bang naroon lang si Liam para tahimik na makisalo sa kanyang coffee interlude. Wala nang tunog na maririnig sa bahagi yun ng garden kundi ang salita nila ng paglapag ng tasa ng kape at ang pamilyar na tunog ng hating gabi sa Vian Farm. Hindi na namalay ni Gabriel ang paglipas ng mga sandali na tuon ng kanyang atensyon kay Liam. Tahimik na pinapakaramdaman ang lalaki sa buong oras na naroon sila. Kahit hindi nag-uusap, ay ramdam na ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Naririnig niyang mumunting tunog na nilikha ni Liam. Nalalanghap ang bagong ligong amoy at nararamdaman ang paghugot nito ng hininga. Gusto niyang isisi sa katahimikan ng gabi ang awareness sa presensya ng lalaki. Maya-may naramdaman ni Gabriel na tumayo na si Liam. Inaasahang iiwan na siya nito pero ibang sumunod na nangyari. Lumapit ang lalaki sa kanyang likod at maingat na ibinalot sa kanyang kumot na nasa backrest ng siyang inuupuan. Nakalimutang ibinalot nga pala niyang kumot na iyon sa sarili nang lumabas siya kanina. Malamig na. Mababa ang tonong sabi ni Liam, marahang dumantay sa balikat ni Gabriel ang mga kamay ng lalaki at naramdaman niya ang bahagyang paghigpit ng hawak nito. Pumasok ka na, dugtong nito bago marahang naglakad palayo. Natagpuan niya sariling sinusundan ng tingin si Liam. Hindi maintindihan ni Gabriel kung bakit halos hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Pabalik-balik sa isip ni Liam at ang eksenang iyon. Ang dating coffee interlude alone ni Gabriel ay naging coffee interlude with Liam. Na-extend yan kahit nang makabalik na sila ni Avi sa Victoria. Hindi rin siya makakatulog habang nasa silid pa ni Avi si Liam kaya sa garden na lang siya naghihintay ng paglabas na lalaki. Kadalasan ay lumalamig ang kape nang hindi niya nagagalaw. Palagi niya natatagpuan ang sariling nakatanaw sa labas nang wala namang partikular na tinitignan. Namimiss niyang bonding moments nila ni Avi bago matulog ang bata. Hindi man gusto ay nasasaktan si Gabriel na hindi na siya hinahanap ng bata ng ganong oras. Si Liam nang gusto nitong kasama. Hindi nagsasawang bata na makinig sa mga imbentong kwento ng lalaki. Noong isang gabi natukso si Gabriel na alamin ang ginagawa ng mag-ama sa loob ng silid. Inabutan niyang nagkakwento si Liam ng fairy tale na may twisted ending. Pagkatapos ng lihim na pagmamasid sa mag-ama, ay walang tunog na kinabig pa sarang pinto. Nagtimpla siya ng kape at lumabas. Ilang minuto lang ay lumabas na rin si Liam dalang sariling mug ng kape. Gising pang nag-iisa nilang kasambahay na si Ednita. Nayaya rin ni Avi tuwing hindi niya naasikasong bata. Hindi na humihingi ng permiso sa kanya si Liam. Tahimik na umuupo na lang ang lalaki sa silyang kaharap ng pwesto niya at sinusundan din ang tingin ng direksyon tinatanaw. Hindi rin nagsasalita ng kahit na ano, sinasama lang siya. Pagkaubos ng kape ay magpapaalam na ito. Sinusundan na lang niya ng tingin ng mga hakbang ni Liam patungo sa gate, ganun din lumipas ang coffee interlude niya kasama si Liam. Nang gabing iyon ay naroon na naman si Gabriel sa garden habang si Liam ay palabas pa lang ng main door. Tangan ng mug na may nakasulat na, "Hi, pick me." Tig-isa sila ng mug ni na Lola Santina, Kia at Avi sa bahay sa Victoria. May 5 mugs na para talaga sa mga bisita. Personalized yon. Si Gabriel mismo nagpagawa. Lahat ng mugs para sa mga guest ay may nakasulat na, "Hi, pick me." Binigyan niya ng isang mug si Liam ng unang gabing inalok ito na magkape bago umuwi. Bumalik si Gabriel pagkaupo ni Liam sa tapat niya. "Hi," bati niya sa magaan na tono. Nakaagad pinagsisihan ng marahang umiti ang lalaki. Ngiti na nagpasikdo ng malakas sa kanyang puso. Hindi yata siya dapat nag-hi na parang bagong magkakilala lang sila kung ganong bubulabugin lang ni Liam ang nananahimik niyang puso. "Hi," ganting bati ni Liam. "Ubusin ko lang ang kape ko." Dugtong nito't sinundan ng direksyong tinatanaw niya. "Pauwi na rin ako." "Ano lagi mong tinatanaw doon?"
Tukoy nito sa tinatanaw niya sa labas na wala naman. Memories. Memories. Binubuhay ko sa isip ang mga eksenang namimiss ko ng ganitong oras. Mahinang sabi ni Gabriel at malungkot na ngumiti. Namimiss ko si Lola Santina nung kasama pa namin siya. Hindi naging empty kahit minsan ang coffee interlude ko. Huminga siya ng malalim, sumandal sa backrest ng silya bago tumingala para pigilan ang nagbabantang mga luha. Umuwi ka na, Liam. Gusto ko mapag-isa. Gusto mo mapag-isa at umiyak? Balik ni Liam na hindi inaasahan ni Gabriel. Nahimigan yata na lalaking lungkot sa kanyang tono o baka masyado siyang transparent na nahalatang sobrang lungkot ng kanyang nararamdaman ng gabing iyon. Napabali si Gabriel kay Liam, ilang segundong nagtamang kanilang mga mata pero binawi kaagad niya ang tingin. Hindi niya gustong maging witness ang lalaki ng isa sa kanyang miserableng gabi. Hindi sinagot ni Gabriel ang tanong ng lalaki. Ibinalik niya ang tingin sa direksyon na laging tinatanaw at hindi na umimik. Ilang segundong naramdaman niya ang titig ni Liam. Maya-maya ay huminga ng malalim ang lalaki. Tumayo na at umikot sa mesa para lapitan siya. Hinila nitong silya sa kanyang tabi at naupo. Napatingin siya sa kamay ng maingat na hawakan ni Liam. Nilapag nito sa kanyang palad ang isang panyo bago tahimik na umalis. Hindi pa man nakakalayo yung lalaki ay nagunahan ng tumulong mga luha ni Gabriel. Ang akala niya nagawa ng iiyak lahat ng bigat sa dibdib. Hindi pa pala. Hinayaan niya ang sariling ilabas lahat ng masasamang pakiramdam sa pamamagitan ng pagluha. Sa mga unang segundo ay tahimik lang siya hanggang sa sunod-sunod na ang tunog ng kanyang paghikbi at yumugyug na ang mga balikat. Natigil si Gabriel sa paghikbi nang maramdamang may mga kamay na dumantay sa mga balikat. Sabay lang ang pagbaling niya at ang pagluhod ni Liam para ilapit ang sarili sa kanya. Kung hindi pa magaan ang pakiramdam mo, he tapped his shoulder twice. Dito mo na lang ituloy sa balikat ko, Gabriel. Hindi siya handa sa eksenang iyon. Kahit sa panaginip hindi naisip na magiging witness si Liam sa kanyang pag-iyak na parang wala nang bukas. Lalong hindi niya inaasahan na mag-aalok to ng balikat. Hindi niya gusto makita ng lalaki in her weakest moments. Yun ang dahilan kaya tinaboy niya ito kanina. Pero hindi pala umalis si Liam. Mabilis na tinayo ni Gabriel ang mukha gamit ang panyong ibinigay ng lalaki. Okay na ako, salamat. Hindi niya sinalubong ang mga mata nito. Kanina ka pa dapat nakaalis. Masyado nang late ang uwi mo. Nakatayo na siya. Handa nang umiwas. Gabriel, hindi niya alam kung anong meron sa boses ni Liam at napatigil siya. Nagangat pa ng tingin. Lalong hindi niya alam kung anong damdaming nabasa sa mga mata ng lalaki nang muling nagpabalong ng kanyang mga luha. Hindi umimik si Liam, nakatitig lang sa kanyang mga mata. Hindi rin kumilos ang lalaki sa pagkakatayo sa kanyang harapan na para bang handang tanggapin ang kahinaan niya kung hahayaan niya ito. Nakita na lang ni Gabriel ang sariling tinawid ng katiting na distansya at marahang sumubsob sa dibdib ni Liam. Noon lang niya napagtanto na matangkad palang lalaki kaysa sa tingin niya. Naramdaman niya ang paghinga nito ng malalim. Kasunod ang maingat na paglapat ng kamay sa kanyang likod. Nang mga sumunod na sandali ay tahimik na siyang umiiyak sa dibdib ni Liam habang hinahagod nitong kanyang likod. Hindi siya binitawan hanggang sa payapa ng kanyang pakiramdam. Aalis na ako, Gabriel. Pumasok ka na sa loob. Mababa ang tonong sabi ni Liam, kasunod ay ang mariing halik sa kanyang noo. Matagal na nakalabas ng gate si Liam ay nakapako pa rin doon ng kanyang mga mata. 2 linggo hindi dumalaw si Liam. Sa tingin ni Gabriel ay maayos na nagpaalam ang lalaki kay Avi dahil hindi naghahanap ang bata. Lagi lang tumitingin si Avi sa kalendaryo at tinatanong sa kanya ang araw. Binibilugan itong bawat araw na lumilipas. Kung si Avi ay abala sa pagbabantay sa mga araw, si Gabriel naman ay naninibago sa sarili. Hinahanap-hanap niya ang presensya ni Liam. Maraming pagkakataong napapatingin siya sa mga parte ng bahay na laging nakikitang lalaki. Lalo na sa silid ni Avi, pinagalitan ni Gabriel ang sarili. Hindi niya dapat nararamdaman yun at lalong ayaw niyang tanggapin sa isip na namimiss niya si Liam. Ayaw tanggapin ni Gabriel pero yun ang eksaktong nararamdaman niya.